Opo, learning site yun. Tres Marias. Opo. Ayan. Kaibigan ko yun, si John Sarmiento. So, ganun ang ginagawa niya. Maliit lang yung kanyang espasyo. Pero na-maximize. Yan. Halos ganun din yun. Nakapag-seminar siya, tapos nakakarating na ng abroad. Pinamamasahihan na siya ng gobyerno. Para ma-share niya yung, i-represent niya yung Philippines. Isipin nyo, 3,500 square meter, 3 milyon taon-taon ang kita niya. Napakalaki nun. Ayan. So halos gano'n yung gagawin natin. Magkakaroon kayo ng idea kung paano i-maximize gamit yung produkto ng Victory Global. At paano gamitin. O bibigyan ko na kayo ng isang sample. Okay. Baboy. Baboy. Yung hindi magsusulat, huwag niyong pakopyahin. Ganito po kasi, bigyan ko kayo ng idea. Nakatikim na ba kayo ng baboy na puti? Yung large white, yung durok, yung mga imported na tawag nila o hybrid na tawag nila na baboy. Pero ang lasa, baboy damo. Lasang butakal. Oh. Yan. Paano yun? Yung large white, yung durok, lasang butakal. Lasang wild pig o wild hog. Paano yun nangyayari? Kasi, ang una, pagkain. Pangalawa, bahay. Dapat ang alaga ninyong bahay, baboy, mayroong bahay. Mawalang galang na po. Okay. Pag madumi ang bahay ko, ako maglilinis. Tama po? Malinaw. Sir, yung bahay po ng kapitbahay ninyo, nakita mo madumi. Anong tawag mo doon sa kapitbahay? Baboy naman yan. No? Kasi madumi. Opo, tama po yun. Di ba? Sir, yung bahay ng kapitbahay mo madumi. Tutulungan mo maglinis? Hindi. Bahay nila yun. Tama po. Ma'am, yung bahay po ng baboy madumi. Anong gagawin mo? Ikaw may alaga. Doon ka nakatira? Hindi. Huwag mong lilinisan kasi bahay nila yun. So, ibig ko pong sabihin, dapat kasi maintindihan ng tao, maintindihan natin na ang kalinisan ng baboy ay hindi katulad ng kalinisan ng tao. Sa atin malinis. Sa kanila, mukhang marungis, pero malinis din. Bigyan ko kayo ng isa pang idea. Ang tao, kapag giniginaw, ayaw mabasa ng tubig. Tama po? Ayaw natin maligo, ayaw natin mabasa ng tubig pag maginaw. Ang baboy, pag giniginaw, kailangan niyang lumusong sa tubig. Pag nabasa kasi sila ng tubig, umiinit ang temperatura ng katawan nila. Kaya pag pinaliguan mo yung baboy, nararamdaman mo, sumisingaw ng mainit. Ang hula mo, tingnan mo, ang init mo. Tagal mo kasing hindi naliligo eh. Bubuhusan mong lalo. Ang gagawin po ng baboy para ma-normalize yung kanyang body temperature, na paliguan mo na, sinyampo mo na, pinunasan mo na lahat, gugulong pa rin. Bakit? Kasi nga, kailangan i-normalize nila yung kanilang body temperature. Tuwing babasain ng tao yung katawan ng baboy, nilalagnat ang baboy. Kaya pala sir, sabi yung baboy, paliguan mo man, babalik sa pusali. Tama po, kasi kailangan nilang i-normalize yung kanilang body temperature. Kailangan nilang mag-roll.
para bumalik yung dating temperatura ng katawan nila. Hindi natin alam yun. Kailangan mag-roll sila para i-normalize yung body temperature kasi nilalagnat sila. Opo. So, hindi natin kailangang paliguan ang baboy. Anong gagawin natin? Bibigyan natin sila ng paliguan para pag gininaw sila, maliligo sila. Yun po yung sistema. Isa. Bukod pa. Sa Vietnam, huwag muna tayo lumayo, nasa Pilipinas tayo. Sa Pilipinas, pag may bomba, ang hihilahin, aso, paaamoy yung bomba. Tama? Yung tawag doon, bomb sniffing dog. Sa Vietnam, yung kanilang pot-bellied hog, yung baboy na malaki ang tiyan, na halos sumayad na, yun ang pinang-aamoy ng bomba sa Vietnam. Opo, kasi ang baboy ay kasing talino ng 3-year-old human child. Kasing talino ng 3 taong gulang na bata ang baboy. Kaya yun ang ginagamit nila. At sa Korea, sa Jeju Island sa Korea, ang kanilang organic fattening hog ay tumitimbang ng 300 kilos. Organic hog po yun. 6 na buwan, yun, 300 kilos. Yung 300 kilos na po, imposible na sa atin. Kasi mayroong sistema. Okay. Kaya po natin yun, 6 na buwan. 3 buwan niya, kaya natin 150 kilos live weight. 3 buwan. So, paano may sistema? Okay, dahan-dahan. Kailangan maintindihan muna natin yung buhay ng baboy. Ang aso, itali mo sa kanto, sa malapit sa gate mo, pag nakita ka, anong gagawin ng aso? Magwawala. Tuwan-tuwa. Nakita ka tama. Tanong, nakita mo yung aso? Tuwan-tuwa? Dumating ka ng umaga, madaling araw, nakita ka ng aso, kakahuli yung aso, tuwang-tuwa. Halos magwala, kakawag-tawag yung buntot. Magwala doon sa kanyang kulungan o sa kanyang pagkakatali. Tanong, pakakainin mo ba? Madaling araw? Hindi. Pero pag abakit ang baboy, nakita ka, natuwa yung baboy. Tuwa-tuwa. Nagsisisigaw yung baboy sa tuwa. Ano isipin mo? Naku, gutom na yung alaga ko. Pakakainin kahit madaling araw. Kasi akala natin, pag sumigaw yung baboy, nagugutom. Hindi. Kasi talino sila ng 3-year-old human child, natutuwa rin sila. Alam niyo po ba ang Victory Global? Sa Nauhan, Oriental Mindoro, pagkalapas mo ng Calapan City, nakapagpa-hospital kami ng pahinanti ng truck. Kasi yung isang may-ari ng piggery, sinabihan na niya yung trucking na namimili ng yung buyer. Huwag ka pong pupunta rito ng hindi pa alas 4 ng hapon. Kasi alam niya na yung kanilang baboy na alaga, territorial. Nangangagat. At ang baboy, pag nangagat, parang buhaya. Hindi katulad ng aso, pag kinagat ng iwawasiwas ka ng aso, hindi gano'n ang baboy. Pag kinagat ka ng baboy, gugulong yung baboy. Para mabigtas yung laman mo. Gano'n ang nangyari doon sa pahinante. Lap-lap yung kanyang dito niya. Itong ganito niya, lap-lap po. Nakapagpa-hospital kami. Bakit? Sabi na sa kanila, huwag pupunta. Dapat alas 4. Bakit pag alas 4? Pag binuksan mo yung pinto nung sasakyan ng baboy, kusang papasok yung baboy. Hindi mo na kailangan bitbitin sa tenga at saka buntot. Kalampagin mo lang, alam, huwag kang haharang, masasagasaan ka. Papasok sila doon lahat, doon sa... Kasi oras ng kainan nila yon. Kung saan sila nakarinig ng tumutunog, ng pinapalo, na metal, doon sila nasugod kasi alam nila, takip yun ang pakainan nila.
Kaya doon sila nagsususuguran. Hindi nila alam, dadalhin na sila sa slaughterhouse doon. Hindi nakinig. Pinilit nilang manghuli. Ay, pagpasok sa karsel, nung baboy, lap-lap yung binti niya. O tapos ano sabi? Sir, nangangagat pala yung mga baboy ninyo. Ay, oo nga. Kaya nga hindi kayo pinapupunta ng hindi alas 4 eh. Territorial po ang baboy. Parang aso. Ganon kabagsik. Kaya sa Vietnam, huwag kang papasok ng bakuran ng may bakuran, lalo na kung may alaga silang baboy. Disgrasya na. So, ibig ko pong sabihin, dapat ganun tayo. Okay, ngayon, tanong. Ma'am, matanong ko nga po pala. Bakit po ang big pag naglalakad na kayo po? Big, naglalakad na kayo po. Alam yung dahilan? Nahihiya po sila. Baboy ang nanay nila.